Updates, assistance at deployment ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire and Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali rin po. Sir, itinaas po nung Lunes sa Code Red Alert ang BFP Regions 11 and 12. Ano po ang ibig sabihin nito sa aktual na operasyon ng BFP at ano po ang karagdagang resources na ang ina-activate dahil dito? Yes sir, no, ang Region 11 and 12 ay may total na 3,441 strong men and women from the Bureau of Fire Protections of the two regions ay on full alert status. Ibig sabihin, inaasahan lahat po yun to help and extend yung extensive humanitarian rescue and evacuation operation. At maliban doon, immediately ang BFP po sa pangunguna ng aming officer in charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Panchu, bilang miyembro na rin po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC Response Cluster, ay agarang inactivate nga yung Emergency Operation Center. Located po yan dito sa aming national headquarters para to strictly monitor at magbigay ng command at magkaroon ng clearer view and overall improvement sa management of the incident, kasi sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push talk over cellular, no? Ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operation Center. At maliban doon, ang tumulong na rin na other region, Region 10, yung Caraga Region, yung Region 13, no? At yung BARM po, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nag-augment na rin po ng tulong sa apektado, lalo na sa Region 12, no? Although ang Region 11 ay naapektuhan rin, pero dahil mas severely affected po ang Region 12, nakapagpadala rin po ng tulong ang Davao Region sa Region 12 po, yung SOC Sergeant Region natin. Okay. Sir, sa estima niyo po, kailan po kaya maaaring ibaba itong code alert status ng BFP? Yes po, sa kasalukuyan kasi sir, no, as of this morning, meron tayong naitalang more than 2,223 aftershock pa. Ito ay namomonitor nga ayon sa ating PBOX ay nasa 1.2 hanggang 6.4 magnitude. At kasalukuyan rin ay meron tayong 6,995 na bilang na mga evacuated individuals. Ibig sabihin nasa evacuation area ang mga to. Ang iba po ay nasa mga bahay ng mga kamag-anak nila na pwede nilang tuluyan, kasi po ay yung iba na hindi naman naapektuhan masyado yung mga bahay nila ay pinahintulutan po ng otoridad na bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yung talagang delikado po ay nasa evacuation area o di kaya sa mga unaffected na mga bahay ng mga kamag-anak. Kaya yung bilang lang po ay nasa 6,995. Obserbahan po ng ating Office of the Civil Defense kung ano po ang magiging mga monitoring po sa mga these succeeding days, no? Kaya kami po ay mag-aantay lamang po ng advice po from our Office of the Civil Defense. At ang BFP kasi ay patuloy na nakikipag-coordinate na maliban sa OCD sa mga respective local DRRMS, no, yung sa pagkandak na ng nasabing activities at search, rescue at saka yung damage assessment ng mga infrastruktura, at gayon din yung assist sa pagkandak ng evacuation ng mga nasabing individuals. Sir Anthony, may mga ulat na nasirang gusali at infrastruktura sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Meron pa po bang mga lugar na itinuturing nyo ho na critical or high risk sa kasulukuyang tinututukan ngayon ng inyong rescue teams? Yes po, tulad ng ongoing pa rin po yung search, rescue, retrieval, and clearing operations, lalo na po sa bahagi ng Region 12, no? Yung
SM doon na affected, yung Save More, yung Kalumpang, ay nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist no yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng 12 kasi alam niyo sir, kahit po yung stasyon ng bumbero po sa Region 12 ay may naapektuhan din po no, total of 4 ang affected naming region at yung fire station sa Region 12 at patuloy yung ginagawa natin na operation doon at ang bilang naman po no sa aming naitala dito na iba to sa aming emergency operation center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve no at ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po. Okay. Well, sir, ano po ang standard protocol ng BFP sa unang mga oras matapos po ang isang malakas na lindol? Lalo na kung may banta ng aftershocks at posibleng pagguho ng mga estruktura. Lalo na rin po doon sa mga residential areas na nasa bulubunduking lugar na prone sa landslide. Yes po, right after the quake, sir, no, siyempre ang unahin din po ng mga responders yung kaligtasan ng mga sarili nila to make sure ay talagang capable pa sila na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil kung maging sila po ay included na sa biktima, meron naman tayong contingency plan doon kung yung saan yung mga BFC located po na hindi affected ay immediately ay tutulong po sa mga affected na mga maaring ituring na biktima ng mga responders. Pero on this recent incident po ay may kapasidad pa rin naman kahit paano yung talagang severely affected na mga personnel natin sa Region 12, gayon din sa Region 11. Kaya right after the earthquake po, yung mga responders natin ay nag-conduct agad ng rapid assessment sa mga infrastructure. No? At syempre ay unahin agad yung pagligtas ng mga buhay po na talagang nangangailangan agad ng rescue. So yun po ang immediate natin na ginawa at para magkaroon ng efficient no ang pag-utilize ng mga personnel natin sa pag-deploy at paggamit ng mga equipment no sabi nga ng aming officer in charge no ay i-maximize yung resources para sa pag-support ng nasabing response effort kaya minonitor natin directly dito from the EOC sa mga nangyayari sa baba. So yun po ang naging agarang aksyon natin. So after po ng search rescue at simultaneous sa pag-alalay sa pag-evacuate ng mga individuals natin sa mas safe refuge area ay patuloy yung ginagawa ngayon no although ninanais pa natin na patuloy pa rin yung search and rescue na ginagawa although talagang meron tayong immediately ay nasawi right after sa mga collapse sa mga struktura so nag-retrieve na rin po tayong mga biktima po. So, umaasa pa rin tayo na kahit paano ay may mai-rescue pa, no? At patuloy po ang panalangin ng inyong BFP sa mga kaligtasan ng mga biktima at gayon din sa mga responders natin. Sir Anthony, no, maybe in the form of paalala, sa mga gantong sakon na ho kaya, ano po yung mga pinakamahalagang paghahanda na dapat gawin ng mga paaralan, establishments at kabahayan upang mabawasan ang pinsala at casualties kapag tumama ang isang malakas na lindol? Kaya mahalaga rin talaga sir no yung may pre-assessment talaga sa struktura natin to make sure na talagang ang ating gusali ay can withstand pa in any intensity. Alam na natin kung ano ang kapasidad ng ating mga building, ng gaano ba katibay ito at hindi basta-basta mag-collapse. Kaya andyan yung mga structural engineer natin na sinusuri ito at ang paghahandaan rin po no lalo na sa mga occupants natin, mahalaga rin po sa mga estudyante natin na may kasanayan talaga. Every now and then ay nagkakandak ng earthquake drill at saka evacuation drill. Kaya nagsasagawa rin tayo ng National Simultaneous Earthquake Drill para masaulo ng mga teachers natin, occupants natin, mga kabataan at mga estudyante na in case of talagang earthquake ay alam nila anong gagawin, yung duck cover and hold, wag munang tumayo, wag munang tumakbo during the tremor or during the quake. Then after the earthquake na hindi naman talagang tatagal na mga 1 minuto, that's the time na talagang maayos ang pag-evacuate patungo sa mas ligtas na lugar no.
Kaya ang mahalaga rin dyan, kahit po sa mga paaralan natin, sa mga opisina natin, ay may go bag tayo. No? Malaking tulong po yung go bag natin kung saan may mga pang first aid, kahit tubig po, at saka mga konting snacks para kahit paano ay may masasabing mga self-sufficient ang bawat isa. So, ganun din po sa mga tahanan ay mahalaga ang magkaroon ng go bag. Emergency bag po yun na that will last at least 3 days. No? Ay kaya natin mabuhay within the 3 days na walang support halimbawa. Pero maasahan niyo po ang ating pamahalaan, interagency yan, at all national government agency, katuwang ang mga local government agency at may mga private organization pa, yung mga non-government organization ay talagang nagbabayanihan at nagsama-sama para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong po. Maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo at tagapagsalita ho ng Bureau of Fire Protection.